Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Walang iya ka! Lumayas ka rito! Taka, ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ang sumagot sa tanong na yan! Kung anong nangyayari sa'yo! Bakit di mo ko diretsahin? Hindi kita maintindihan. May babae ka! Ano? Magmamaang-maangan ka pa? Akala mo hindi ko alam na may babae ka? Late ka nang umuwi dahil kinatagpo mo pa yung babae mo! Wala akong babae! Sisinungaling ka pa? Aminin mo ng totoo! May babae ka! Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Bakit bigla ka nagbago? Nagiging selosa ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Basta ka na lang nagsiselos na wala namang katotohanan. Tsaka bakit bigla mo na lang ako pinararatangan na may babae ako? Dahil nararamdaman ko. Yun lang? Nararamdaman mo lang? Sapat na batayan na ba yun para paratangan mo ko ng ganyan? Kaya totoo yung sabi sa kasulatan eh. Hindi pwedeng pagtiwalaan ang puso dahil mandaraya ang puso. Sino nga ba talaga makakaunawa sa puso ng tao? Mandaraya ito't walang katulad. Walang lunas ang kanyang kabulukan. Kailanman, hindi pa nagkamali ang kutob ko. Perfect lang. Walang perpektong tao. Lahat tayo madalas magkamali. Kapag ang tao nag-overthink, madalas nagiging impulsive, pabigla-bigla. Oras na mapatunayan kung may babae ka, pumunta ka sa akin. Nagtatrabaho ako ng matino, tapos pinaparatangan mo ko ng ganyan. Kilala mo naman ako, di ba? Bahay-trabaho lang ang routine ng buhay ko. Huwag ko lang mapatunayan na tama ang hinala ko. Lintik lang ang walang ganti, Dave. Bel, tumigil ka nga. Wala akong iba. Huwag mo kong hawakan. Nanditiri ako sa'yo. Ang tumi-tumi mo na. Han, sa tagal nating magkarelasyon, bago pa kita pinakasalan, may nakita ka bang may iba akong babae? Wala. Pero ngayon malakas na ang kutob ko na may ibang babae ka. Umalis ka na rito. Han naman, huwag ka naman ganyan. Pagod ako sa trabaho tapos ito pang aabutan ko. Huwag na huwag mo akong matawag-tawag na Hana. Hanggat hindi mo inaamin na may babae ka. Ayan, diyan ka matulog sa sala. Bel! Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Aminin mo na! Aminin mo na! Sa masayang pamumuhay na mag-asawa, darating ang pagsubok na hindi nila inaasahan. Matapos ng pag-aaway ng dalawa, mas pinili ni Dave na hindi sumagot sa pambibintang ng asawa niya. Wala pa silang anak kaya mas nakatuon pa ang kanyang isipan sa pagtatrabaho. Ang atensyon nila ay para sa isa't isa, ngunit hindi nila akalain na bigla na lamang magbabago ang lahat. Kinabukasan, napagpasya ni Dave na humingi ng tawad sa kanyang asawa. Normal lang naman sa mag-asawa ang mag-away, pero dahil ayaw ni Dave na palakihin pa ang gulo, siya na ang nagpakumbaba. Nakahinga siya ng maluwag, hindi na ito galit sa kanya. Pinagluto pa siya nito dahil papasok siya sa trabaho. Hindi na din sinubukan pang i-open ang mga nangyari sa kanila nung gabing na yun dahil natatakot siya na baka bumalik ang galit nito. Sapat na kay Dave na maayos na sila. Ilang sandali lang, nagpaalam na siya dito para pumasok sa trabaho. Isa kasi siyang delivery ride at may sarili siyang motor para gamitin sa pagdi-deliver ng mga produkto. Hindi naman malayo ang trabaho niya kaya madali lang siyang nakararating doon. Naabutan niya ang kaibigan niyang si Julio at ang manager lang si Lovely. Andiyan na pala si Dave, ma'am. Pre,
Parang late ka yata ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Good morning, Ma'am Lovely. Good morning. Kung masama ang pakiramdam mo, pwede ka naman mag-leave para makapagpahinga ka. Naku, hindi na po, Ma'am. Kaya ko naman po ang sarili ko. Tsaka kaunting sinat lang naman po. Tamang inom lang ng tubig, mawawala din po ito. Sigurado ka? Bilang manager nyo, ayaw ko din kayong isabak sa trabaho kung ganyang masama ang pakiramdam nyo. Baka ako pa ang sisihin kapag may nangyari sa inyo. Naku, Ma'am, hindi na po. Sanay naman po ang katawan ko. Tsaka isa pa, ayaw kong umabsent. Lalong-lalo na kailangan ko din po ng pera. Kaya ayaw ko pong umabsent sa trabaho. Tsaka lalo akong lalagnatin nito kapag nakahilata lang ako sa bahay. Okay. Sabi mo eh. Basta kung hindi mo na kaya, andun lang ako sa opisina, magpaalam ka lang, pwede ka nang umuwi. Sige po, Ma'am. Maraming salamat po. Mauna na ako sa inyo. Marami pa akong tatapusin. Julio, yung pinag-usapan natin kanina, sabihin mo na lang kay Dave kung kani-kanino i-deliver yan at saan mga lugar, ha? Sige po, ma'am. Uy, pre. Bakit ka late? Nag-aaway ba kayo ni Bel? Ano pa nga ba? Normal lang naman siguro sa mag-asawa ang nag-aaway. Naku po, sinasabi ko na nga ba. Kaya ayaw ko pang mag-asawa dahil sakit lang talaga ng ulo yan. Tumigil ka nga. Torpe ka lang. Kaya hindi ka pa talaga nakakapag-asawa. Aba, madami na nagkagusto sa akin, no? Kaya lang, hindi ko pa nakikita yung babaeng dadalhin ko sa altar. Baka naman madala mo sa altar niyan, aswang na. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, pre. Sadyang wala talaga akong nakikita pang babaeng kaya akong paglaban. Ha? Naks naman, humugot ka pa ha? Oo nga pala, pre. Mamayang gabi, mag-overtime daw tayo. Yun ang sabi sa akin kanina ni Ma'am Lovely. Bakit hindi niya sinabi sa akin kanina? Baka nakalimutan lang. Bakit, pre? May problema ba? Kasi baka magalit na naman si Bill sa akin kapag nalate ako umuwi. Lalo pa ngayon. Palagi niya akong pinagdududahang may ibang babae. Ano ka ba? Normal lang yan sa babae. Tamang selos. Tamang hinala. Ang ending, sila lang din naman ang nasasaktan. Iniiwasan ko kasing sumama ang loob niya hanggat maaari. Nakakapagod din kasi minsan mag-away. Suyuin mo lang ng suyuin, pre. Gano'n naman talaga mga babae sa tuwing naghihinala sila. Konting lambing lang, nawawala na yan. Hindi na sumagot pa si Dave sa sinabi ni Julio. Tama nga naman ito. Noong humingi siya ng sorry kay Bella, ay agad naman siyang pinatawad nito. Kaya naintindihan niya na baka nagsiselos lang talaga ang asawa niya at natatakot itong mawala sa kanya. Nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho niya at inisip niya pa din ang nararamdaman ni kanyang asawa. Maya-maya lang, dumaan si Lovely sa harapan nila. Hindi malaman ni Dave kung bakit napatingin siya rito mula ulo hanggang paa. Sa isip-isip niya, maganda nga naman si Ma'am Lovely niya, pero bakit parang wala pa itong asawa? Inalis niya sa isipan ang mga bagay na yun at muling nagtrabaho. Inabot ng 10:00 ng gabi nang matapos sila sa pagdi-deliver. Agad naman siyang nagpaalam kay Julio. Dahil gusto niyang umuwi ng maaga at natatakot siya na baka magalit na naman ang kanyang asawa. Dahil late na naman siyang uuwi, hindi niya na nagawa pang magpaalam kay Lovely. Dahil wala naman ito sa opisina niya. Pagkarating niya sa kanilang bahay, agad naman siyang sinalubong ng kanyang asawa. Nakaramdam kaagad siya ng kaba dahil alam niya na ang mangyayari. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Pagod ako. Alam ko, ganitong oras ka na umuwi. Alangan namang hindi ka mapagod. Mag-aaway na naman ba tayo? Hindi Salamat naman kung ganun. Nirealized ko lang. Baka talagang nag-overthink na ako ng sobra.
Hindi ko rin talaga kasi maiwasan na hindi mag-isip ng hindi maganda. Lalo na't ilang araw ko nang laging overtime. Hindi na tayo nagkakausap ng maayos. Paano? Selos ka agad ang ibinubungad mo sa akin. Sorry ah. Sana maalala mo yung sumpaan natin. Magiging tapat tayo sa isa't isa. Sa kasayahan man o sa kalungkutan, kasaganaan man o kahirapan, sa sakit at kalusugan, habang tayo ay nabubuhay. Mag-iba ka na kaya ng trabaho? Pwede naman sa pabrika. Para bihira lang yung overtime. Kapag sa delivery kasi, lagi kang overtime. Paano tayo makakabuo niyan? Kung halos wala na tayong oras para sa isa't isa. Ayun. Baka yun lang naman talaga ang pinagpuputok ng butsi mo. Dave, Iyaan mo. Magpa-file ako ng leave para masolo natin ang isa't isa. sorry ah. Kung nagiging paranoid ako. Okay lang naman. Naunawaan kita. Pasensya na rin kung minsan napagtataasan kita ng boses. Minsan kasi, hindi ko matimpla ang ugali mo. Buti sana kung naglili ka o buntis ka. Hindi naman. Minsan hindi ko masakihan kung ano ba talagang gusto mo. Pero ganun naman talaga ang buhay mag-asawa. Kapag mainit ang isa, piliting lumamig ang isa. Ang hindi ko lang naman gusto, yung pinagpipilitan mong may mali ako. Masyadong scrupulous. Akala mo yung may mali pero wala naman. Palaging may kaba at nag-aalinlangan. Sorry na. Accepted. Bigla ko tuloy na-realize na nawala na ako ng respeto sa'yo. Dahil sa mga bagay na ina-accuse ako sa'yo na wala namang katotohanan. Nakalimutan ko ang mga bagay na mahalaga. Bilang isang babae, kailangan kitang irespeto bilang head of the family. Hindi ko dapat hinihingi ang salitang love. Bagkus ina-earn ko dapat. Madali lang naman sa aming mga lalaki ang mahalin ang mga babae na nire-respeto kami. Nakaatang na sa amin ang mahalin ang mga asawa namin. Pero, mahirapan din kaming gawin yun kung ang babae gumagawa ng mga bagay na hindi ka mahal-mahal. Sorry talaga. Sana talaga wala kang ibang pinagkakaabalahan kundi ang trabaho mo lang at ako. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko, Dave, kung iiwan mo ko. Ikamamatay ko kung iiwan mo ko. Kung aagawin ko man sa akin ng iba, hindi ako papayag. Ipaglalabang kita kahit kamatayan. Kayang ka na naman. Sorry. Okay. Sa wakas makakatulog na ako na maayos. Ang bigat kaya sa dibdib bago tayo matulog nag-aaway. Dala ko hanggang pagtulog. Para hindi ka na mabigatan, edi mag-ground one muna tayo para mawala ang pagod mo. Ikaw talaga. Please. Sige. Naging masaya ang gabing yun para kay Dave. Para sa kanya, parang day of iyon ng selosang naghaganap sa kanila bilang mag-asawa. Napagbigyan din nila ang isa't isa sa kanilang marital needs. Kaya kapwa natulog ang dalawa na masaya at umaasang magbubunga din ang kanilang ginawa. Kinabukasan, nagising si Dave dahil sa amoy ng adobo. Paborito niya kasi ang adobo, kaya bumangon siya dahil natakam siyang kumain dito at natitiyak niya ang asawa niya ang nagluto. Hindi nga siya nagkamali dahil magandang ngiti ang isinalubong ng kanyang asawa sa kanya na para bang walang nangyari noong nakaraang gabi. 7:00 na ng umaga nang pumanik si Dave papunta sa trabaho. Pagdating niya doon, si Lovely pa lang ang naabutan niya at nakatingin itong diretso sa kanya na para bang nang-aakit. Pero pinigilan niya lang ang sarili niya dahil alam niyang hindi ito pwede lalo't may asawa na siya. Kaya kahit nagagadan siya dito, bukod pa doon, mabait si Lovely sa kanila.
Dave, Ma'am, ang aga niyo po yata dito. may chinek lang kasi ako sa mga work nyo. Ganun po ba? Si Julio po ba ma'am? Dumating na? Hindi ko pa nakikita. Kumain ka na ba? Oo ma'am. Dave, may lakad ka ba mamaya? Mamaya pong uwian? Nako, wala naman po. Bakit ma'am? Magpapasama sana ako sa'yo. Pupunta ako sa kabilang company. Natatakot kasi akong bumiyahing mag-isa. Kasi po ma'am, baka late po ako makauwi sa amin yan. Saglit lang naman tayo doon. May ibibigay kasi akong mga papeles sa manager doon para sa inventory. Ganun po ba? Sige po ma'am, basta saglit lang po tayo dun mamaya. Ayoko po kasing magalit ang asawa ko. Kasi nagagalit yun kapag late ako umuwi. Sabihin mo na lang nagpapasama ako sa'yo para hindi siya magalit. Naku ma'am, mas lalo magagalit yun kapag nalaman niya na babae ang sinamahan ko. Bakit? Hindi ba niya maintindihan ang trabaho mo? Wala naman tayong ginagawang masama. Sinabi ko na rin po sa kanya ma'am pero ganun talaga ang mga babae, di ba? Babae din po kayo, siguro naintindihan yung asawa ko. Good morning, ma'am. Pre, ang aga mo yata. Kanina pa ako dito. Kanina pa kita hinihintay. Ikaw naman ang late ngayon. Sinamahan ko kasi si mama. Tapos, dumiretso na ako dito. Sige na, mauna na ako sa inyo. Ayusin yung trabaho nyo. Mas madami ang deliver ngayon, lalo na at katatapos ko lang mag-inventory. Ariglado po ma'am. Huy, ikaw ha? Umamin ka nga. Ano aminin ko sa'yo? Sira ka ba? Anong inunguso-nguso mo dyan? May something sa inyo ni ma'am, no? Anong something pinagsasabi mo dyan? Oy, hindi mangyayari yan ha. Malaki ang respeto ko sa asawa ko. Tsaka may respeto din ako kay ma'am. Gago, nakita ko kayo kanina. Ang seryoso ng usapan nyo. Ano kayang pinag-uusapan nyo? Ikaw talagang dumi ng utak mo. Magpapasama lang si ma'am sa akin mamaya. Sinasabi ko na nga ba? Nako pre, pag ikaw talaga makita ng asawa mo, lagot ka na naman. Magpapasama lang siya sa kabilang company para ibigay yung inventory daw. Magkapatid nga kayo ng asawa ko. Tamang hinala kayo. Oo nga pala. Ano nang nangyari sa inyo ni Bel? Ayos na ba kayo? Ayos na. Nakakasawa din kasi minsan pre. Yung gusto ko pag uwi ko, maganda yung sasalubong sa akin. Pero pag ganun, wala naman akong ginagawang masama pero pinagdududahan ako. Diba pangit nun? Baka naman may kaduda-duda talaga. Lalo na sa inyo ni Ma'am Lovely. Tumigil ka nga. Ba't palagi mo nalang pinagpipilitan na may something sa amin? Siguro ikaw may gusto dun oh. Sus! Malalaman ko rin yan. Halata namang nagagandahan ka kay Ma'am Lovely. Kahit hindi mo pa aminin. Kung ano-anong iniisip mo, magtrabaho na nga lang tayo. Nako, tayong mga lalaki pre, normal lang na magkagusto sa isang babae. Pero para sa'yo may asawa na, huwag mo nang ituloy. Hindi na sumagot pa si Dave sa sinabing yun ni Julio. Para sa kanya, hindi talaga siya magkakagusto sa ibang babae maliban lang sa asawa niya. Pero ang hindi niya maintindihan nung makita niya si Lovely ng mga oras na yun na para bang naaakit siya sa kagandahan nito. Hindi maikakailang maganda nga ang manager nila. Pero mas lumitaw ang kagandahan nito ng mga oras na yun. Hindi na malaman ni Dave ang mararamdaman niya habang nagtatrabaho. Bigla-bigla na lang kasing sumasagi sa isip niya ang kabuuan ni Lovely. Pinipilit niyang tanggalin sa isipan niya ang babae. Pero tila ba may sariling isip ang utak niya at mukha ni Lovely ang nakaukit doon. Madaling lumipas ang mga oras nang matapos na sa pagtatrabaho nila, dumating na si Lovely.
Dave, tara na! Saan kayo pupunta, pre? Naku, sinasabi ko na nga ba? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina, ay pupuntan lang kami. Kung gusto mo, sumama ka din. Wag na, susunduin ko pa si mama. Sige na, malis na kayo. Good luck, pre. Tarantado. Ma'am, okay na po ba kayo? Kumapit kayo Ha? Sigurado ka ba? Okay lang naman ako kung dito na lang ako kumapit sa upuan. Ma'am, mas mabagal po ang takbo natin kapag dyan ka kakapit. Baka mahulog ka pa. Kasi bibilisan ko ang pagpapatakbo ng motor. Sige, sabi mo. Pinaandar na nga ni Dave ang kanyang motor, sakay ang kanilang manager na si Lovely. Medyo bata pa naman ito at sexy at maganda din. Kahit sinong asawang babae, kapag ganito ang nakitang sumakay sa motor ng kanilang asawa, hindi maiiwasang hindi magselos. Bago pa man sila makaalis, siya namang pagdating sana ng kaasawa nito. Kitang-kita ni Bella kung paanong humawak ng mahigpit si Lovely sa tiyan ng kanyang asawa. Kaya noong mga oras na yun, sumiklab ang galit ni Bella. Hindi gawain ng isang matinong babae ang halos yakapin ang asawa niya. Walang hiya ka. Sabi mo wala kang babae. Mabuti na lang pala't naisipan kong sunduin ka dito. Eto na nga't natuklasan ko. Angkas ang isang babae tapos yapos-yapos ang katawan niya. Hayop siya. Sabi niya wala siyang babae. Pero bakit ngayon? Ganito lang ang makikita ko. Sino bang babaeng yon? Sino siya? Umanda ka sa akin pag uwi mo sa bahay. Makikita mong walang hiya ka. Manloloko! Mabigat na mabigat ang loob ni Bella na umuwi sa kanilang bahay. Samot-saring pumapasok sa kanyang isipan na maaari niyang gawin sa kanyang asawa at sa babaeng sakay nito. Sa kabilang dako naman, magkasama pa rin sina Lovely at Dave dahil nagpasama nga si Lovely kay Dave sa kabilang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dave. Kinakabahan na rin ang lalaki dahil nangako itong uuwi ng maaga kapag wala silang overtime. Dito na ba, ma'am? Oo, dito na. Pwede mo ba akong hintayin saglit? Promise, saglit lang ito. Ma'am, oras na po kasi. Baka magalit ang asawa ko. I-explain mo na lang na nag-overtime ka kaya natagalan kang umuwi. Please, pagkatapos nito, sa opisina lang naman ako magpapahatid. Sige po, ma'am. Dito na lang po ako maghihintay. Ngiti lang ang iginanti ni Lovely sa kanya bago siya nito tinalikuran. Inabot din ng ilang oras bago nakabalik si Lovely. Nakaramdam na siya ng kaba dahil ang mga oras na yun, alam niyang madadat na niya sa bahay ang kanyang asawa. Hinatid niya si Lovely sa opisina at hindi niya na ito hinintay na magpasalamat pa sa kanya. Abot ang kabang nararamdaman niya pauwi sa kanilang bahay. Hindi niya malaman kung bakit bigla na namang sumagi sa isip niya si Lovely na parabang nabihag na siya sa ganda nito. Paulit-ulit siyang pumipikit para hindi niya na muling makita ang figura ng dalaga. Eksaktong 9:00 na ng gabi nang makarating siya sa kanila tulad ng dati. Nakaabang naman ang asawa niya at handa siyang pagalitan. Pero nakatuon ang atensyon niya sa mga gamit niya na nasa labas ng bahay.
pa? Bel, ano na naman to? Magmamaang-maangan ka? Ano na namang nangyayari sa'yo? Nakita mismo ng dalawang mata ko ang pagtataksil mo sa akin. Teka sandali, ano bang Saan pinagsasabi kaya mo? pumunta ng babae mo? Kung makahawak siya sa tiyan mo, lingkis na lingkis! Walang pakialam kung may asawa ka! Parang gusto pang ipangalandakan na kasama ka niya namang oras na yun! Yun ba yung overtime na sinabi mo? Naniwala ako sa'yo dahil ang sabi mo, wala kang babae. Pero sa kauna-unahang pagkakataon na susunduin sana kita, ganun pa ang madadatnan ko! Kailan pa umaangkas sa'yo ang babaeng yun sa motor mo? Si Ma'am Lovely yun. Nagpasama lang sa akin. At saang hotel kayo pumunta? Alas 7 ako pumunta sa trabaho mo para sana maghatid ang hapunan mo. Alas 7 siya umangkas sa motor mo. Tapos ngayon, etong oras ng uwi mo, alas 9 na. Ibig sabihin, 2 oras kayong magkasama ng babaeng yun. Anong ginawa niyong dalawa? Mga walang iya kayo! Nagpahatid lang siya sa akin sa kabilang building ng kumpanya nila. Dahil may ihahatid daw siya sa opisina ng kabilang building. Sinungaling! Huling-huli ng ebidensya, magpapalusot ka pa! Makinig ka nga muna sa Tama akin. na! Umalis ka na dito. Ayoko na marinig yung mga ipapalusot mo! Ang sakit-sakit, Dave! Paniwalang-paniwala pa naman ako sa'yo! Pinigil ko yung kutob ko noon dahil lang sabi mo, wala kang babae! Pero yung nakita ko kanina, malinaw na sa akin na may ugnayan kayo ng babaeng angkas mo kanina! Manager ko Wala yan! akong pakialam kung manager mo man siya o hindi! Wala siyang karapatang umangkas sa'yo na parang sawa kong dumikit sa'yo! Tsaka manager siya! Bakit siya aangkas ng motor mo? Wala ba siyang sasakyan? Tsaka bakit hindi siya mag-grab? Mag-book ng angkas driver at sa'yo pa talaga! Kailangan talagang ipangalandakan pa! Please, pakinggan mo muna ako. Hindi ganun yun. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Sapat na sa akin ang nakita ng mga mata ko. Siya ang gusto mo, di ba? Hindi ko siya gusto. Ano ka ba? Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal Huwag ko. mo nang bilugin pa ang ulo ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Han, tatawag ako ng ambulansya. Pupunta tayo sa ospital. Umalis ka na! Pero hindi kita pwedeng pabayaan sa ganyang kalagayan. Umalis ka na! Magsama kayo ng babaeng yun! Iangkas mo yun habang buhay! Umalis ka na! Anong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Wala nang ibang choice si Dave kundi umalis dahil hindi niya alam kung anong nangyayari sa asawa niya. Bigla na lang kasing may mga balahibong tumutubo sa katawan nito. Nanginginig na lumabas si Dave ng bahay nila. Naisipan niyang pundahan si Julio. Tinawagan pa niya ito, ngunit hindi naman ito sumasagot sa kanya. Naisipan niya rin na doon na lang muna sa opisina nila pumunta ng gabing yun. At nang makarating siya doon, walang katao-tao. Habang patungo roon, iniisip niya pa rin ang nangyayari sa kanyang asawa. Nag-iba na ang ugali nito. Lagi na lang siyang pinagbibintangan na may ibang babae. Pilit pa rin niyang pinakakalma ang sarili niya. Gustuin man niyang intindihin ang asawa niya. Tila ba nasasagad na din siya sa mga pagdududa nito. Maya-maya lang, nakarinig siya ng mga kalabog sa opisina. Sino yan? Ano yun? Sino yan? May tao ba dyan? Ganito mainit ang ulo ko. Huwag mo kong tinatakot ha. Pag ikaw nahuli ko, lagot ka sa akin. Babalatan kita ng buhay. Dave? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Malalim na ang gabi. May tinatapos lang akong trabaho.
Kailangan ko kasing ipasa sa department lahat ng mga sales. Ganun ba? Ayoko kasi matambakan ng trabaho ko, kaya gusto ko nang tapusin pa. O ikaw, anong ginagawa mo dito? Ano ho eh. Magpapahangin lang po sana. Wala kasi ako ibang mapupuntahan eh. May problema ba? Nag-away kasi kami ng asawa ko eh. Hindi ko alam kung bakit nag-iba na ugali niya ngayon. Hindi naman siya dating ganyan. Ano nga ibig mong sabihin? Palagi niya akong pinagdududahan na may ibang babae. Tungkol ba to kanina? Sorry. Sana pala si Julio na lang isinama ko. Nag-away pa tuloy kayo ng dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan, ma'am. Iba lang talaga ang timpla ng ugali niya ngayon. Ang hirap intindihin. Nakita niya kasing umalis tayo, kaya alam niya kung saan tayo pupunta. Kaya yun, nagselos. Kasalanan ko to. Ma'am, wag mong sabihin niya sa sarili mo. Sadyang ganun lang talaga mag-isip ang asawa ko. Hindi niya pinakikinggan ang mga paliwanag ko. Hayaan niyo bukas. Magkakais din kami. Ganyan talaga kaming mga babae. Minsan, tamang hinala. Minsan naman, mali. Ma'am? Ikaw, bakit wala ka bang asawa? Wala. Dalawa na lang kami ni nanay sa buhay. Patay na kasi ang tatay ko. Sa ganda niyong yan, hindi ba kayo nakakapag-asawa? Kahit man lang boyfriend? Hindi. Gusto mo ba ng coffee? Wait lang, ipagtitimpla kita ha. Aray ko! Ay, sorry. Ma'am, ayos ka lang? Baka mapasok ka pa dyan. Salamat. Yung nagustuhan ko kasing lalaki, may asawa na. Sino naman kaya yung maswerteng lalaki niyo, ma'am? Nako, ang malas mo naman. Nagkagusto ka sa may asawa na. Paano kung sabihin kong ikaw yun? Nako, wag po kayo magbiro ng ganyan, ma'am. Kakaaway lang namin ng asawa ko. Tapos, ganyan nung sasabihin niyo. Bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Eto na yung coffee. Ma'am! Ang init! Sorry. Taka, huwag niyo pong hawakan ng dibdib ko. Ma'am, Teka, pupunasan ko. Naku. ma'am, ang init ho. Hindi ko sinasadya. Okay lang ho. Taka, ma'am, parang iba na ho ang hawak niyo eh. Ang init ho. Nag-iinit ang katawan mo? Hindi ho, kasi dahil sa kaping nabuo sa akin. Ang kamay ko, nagpainit din ba sa'yo? Ma'am, lovely. Teka. Tanggalin na lang natin ang damit mo. Teka, ako na lang ho magubad. Hindi, ako na lang. Naku, Ma'am, basang-basa ka na tuloy. Ayan, ang ganda pala ng katawan mo. gumaan ang loob ni Dave kay Lovely. Habang nakatingin siya dito, biglang kumabog ang dibdib niya. Pinipilit niyang pigilan ang nararamdaman niyang tukso para sa dalaga. Bago pa man may mangyari, nagpaalam na siya dito na umuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang asawa niyang natutulog sa sofa. Kaya binuhat niya ito papasok sa kwarto. Habang tinitingnan niya, nagulat siya. Si Lovely ang nakita niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga gabing yun. Bago pa man siya mawala sa sarili niya, naisipan niya ng matulog. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang asawa. Dahil nasa labas na si Julio at naghihintay,
Sabay kasi silang pumapasok sa trabaho. Ayos na din sa kanya dahil gusto niyang may kausap din siya sa nangyari sa kanila. Parang nabigla siya sa mga inastan ng asawa niya dahil bumalik na naman ito sa pagiging mabait. Kaya minsan ay nalilito siya sa ugali nito. Biglang sumagi sa isip niya si Lovely. Lalo siyang humanga sa kabaitan nito at naalala niya yung gabing muntik niya nang hindi mapigilan ang sarili. Mugto yata ang mga mata mo, pre. Hindi ka ba nakatulog? Nagugulan kasi ako eh. Anong naguguluhan? Kagabi kasi nag-away kami ng asawa ko. Halos araw-araw na siyang nagbubunga nga sa akin. Kaya siya may iba na raw ako. Tapos kagabi, nakita kong may kung anong balahibong tumubo sa katawan niya. Ano? Halos bukang bibig mo nga palagi ang asawa mo eh. Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan sa kanya. Palagi na lang siya nagagalit sa akin. Baka naman buntis si Bel. Sana nga buntis na lang talaga siya. Para maunawaan ko siya. Bakit naman kaya? Sa tagal nyo nang yan, kahit nung hindi pa kayo kasal, hindi naman ganyan ang asawa mo. Lately mo na nga lang sinasabi na palagi na lang siyang nagdududa sa'yo. Kagabi nagalit siya. Nung nakita niyang inihatid ko si ma'am. Sobra siyang nagselos. So pumunta si Bel sa opisina? Ganun na nga. Nung late na akong nakauwi, pag-uwi ko kagabi pinalayas niya ako. Inakala niya na may ginagawa kaming masama ni Ma'am Lovely. Ano kaya nangyayari kay Bel? Hindi ko rin alam. Tsaka kagabi, muntik ng... Ang gulo. Muntik ng may mangyari sa amin ni Ma'am Lovely. Ano? Teka nga. Naguguluhan ako sa sinasabi mo eh. Paano naman pumasok si Ma'am Lovely sa eksena niyong mag-asawa? Umalis ako kagabi pagkatapos namin mag-away ni Bel. Tinawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Kaya pumunta lang ako sa opisina. Tapos, ano nangyari? Nandun si Ma'am. Tapos, hindi ko mapigilan ng sarili ko. Iba yung nararamdaman ko. Teka nga pre, tinutalk shit mo ako eh. Pre, pati sarili ko, hindi ko maintindihan. Alam ko sa sarili ko na mahal ko ang asawa ko. At tapat ako sa kanya. Pero sa mga nangyayari nitong nakaraan, dahil sa labis siyang pag-iisip na may iba akong babae, parang unti-unting natutukso ako kay Ma'am. Pre? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ang utak ko. Palagi na lang sumasagi sa akin si Ma'am Lovely. Magpatingin kaya kayo sa albularyo? Anong kinalaman ng albularyo sa amin? Lalo na sa pag-aaway naming mag-asawa. Sabi mo kanina, may tumubong balahibo sa asawa mo. Ikaw naman, bigla kang natukso sa iba. Baka naman kinayuma ka. Ano bang pinagsasabi mo? Sino naman ang gagayuma sa akin? Si Ma'am Lovely? Pero imposible naman yun. Hindi imposible yun, pre. Try lang naman natin. Paano kung tama hinala ko? Paano kung ginayuma ka nga talaga ni Ma'am? Sabagay tama ka. Pero sana tama nga. Iba kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Parang wala akong nakikitang masama sa ginagawa niya. Ano? Ay, basta. Ang hirap ipaliwanag. Oh, anong plano mo ngayon? Sundan natin si Ma'am Lovely. Anong natin? Anong kinalaman ko dyan? Problema mo yan. Kaya ikaw ang dapat na magsalba niyan. Ikaw nakaisip, di ba? Tsaka ano pa't naging magkaibigan tayo.
kung hindi mo naman ako tutulungan. Ay, oo na. Kung hindi lang kita kaibigan. Napagdesisyonan nila Dave at Julio na sundan si Lovely. Pagkatapos ng trabaho nila, naisipan nilang sundan ang kanilang manager. Takot pa sila dahil tila nararamdaman itong may sumusunod sa kanya. Kaya sa tuwing lumilingon ito, nagtatago sila. Mabuti na lang nakarating na sila sa bahay ni Lovely. Medyo may pagkaluma na ang bahay nito. Nakita nilang may matandang babaeng sumalubong dito. Dahan-dahan silang lumapit para mapakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Nagulat sila nang malaman nilang maging si Dave hindi makagalaw sa kinatatayuan nito. Tahimik lang silang nakikinig sa dalawa. Ayaw nilang makagawa ng kahit anumang ingay dahil baka makita sila at ano pang gawin sa kanila. Anak, itigil mo na to. 2 tao na ang pinaglalaruan mo. Nay, mag-aaway na naman ba tayo? Desisyon ko to. Sana wag mo na akong pakialaman. Kailan mo ba matatanggap sa sarili mo na may asawa ng lalaking gusto mo? Mahal ko si Dave, Nay. Lahat gagawin ko kahit ikasira nilang 2 mag-asawa. Tatalab na ang gayuma ko kay Dave. Kaya nasisiguro kong hindi niya maaalala ang asawa niya. Hindi na ikaw ang anak na pinalaki ko. Kung nandito lang sana ang kapatid mo. Ay, itigil niyo na nga ang pagkukumpara mo sa anak mo sa akin. Asan siya ngayon? Kahit ikaw nga, hindi mo alam kung nasaan ang anak mo. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Ayokong maging masama ka. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Itutuloy ko ang pambabarang kay Belle at paggayuma kay Dave. Maghihiwalay sila at kami ang magkakatuluyan ni Dave. Makinig ka naman sa akin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sobrang balik niyan sa'yo at ayokong mangyari yun sa'yo. Ano naman ngayon? Alam mo kung anong lahi natin, Nay. Kaya hindi ako matatabla ng kahit anong sumpa-sumpa na yan. Sana nga anak, sana nga hindi mo pagsisihan ng ginagawa mo. Ina mo pa rin ako. Hindi ko kayang tiisin na maging ganyan ka. Ay, papasok na ako, Nay. Narinig mo yun? Hindi ako bingi, pre. Loko, narinig ko lahat. Ibig sabihin, kinukulam niya ang asawa ko. Kulam o barang, hindi ko alam. Basta narinig natin lahat na si Lovely ang may gawa ng lahat ng to. Kaya tara na, dalhin na natin si Belle sa albularyo bago pa mahuli ang lahat. Pre, Bakit? Parang gusto ko na yata si Lovely. Gumising ka, pre. Ginagayuma ka lang. Hindi. Naniniwala akong hindi kayang gawin sa akin ni Lovely. Naririnig mo bang sarili mo? Ang linaw nga, di ba? Sinabi ni Lovely. Pre, ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Bakit si Lovely ang palagi kong nakikita? Dahil nga ginayuma ka niya. Kaya palaging siya nalang hinahanap mo. Kahit anong gawin ni Dave, parang nagugustuhan niya na si Lovely. Kahit alam niya mang ginagayuma siya nito, ayaw niya pa ding paniwalaan ang sarili niya. Para sa kanya, mabait na tao si Lovely. Hindi kayang gumawa ng masama. Narinig niya man ang lahat ng pag-uusap nila.
At lahat ng sinabi ng matandang babae, mas nangingimbabaw pa rin ang nararamdaman niya para dito. Umuwi siyang kasama ni Julio. Naabutan niya ang asawa niyang nagwawala. Pinagtatapon ang mga gamit nito at sumisigaw. Hindi niya alam ang nangyayari at hindi niya rin alam ang gagawin niya. Litong-lito na din ang isip niya dahil aswang na ang tingin sa asawa niya. Matalas ang kuko nito at ang ngipin. Kulubot na ang mga balat at mabalahibo. Aswang! Pre, anong nangyayari sa'yo? Aswang siya! Tingnan mo! Hindi aswang si Belle, pre. Tingnan mo, tao siya. May tao bang ganyan? Matalas ang ngipin at ang kuko. Ano bang nakikita mo? Aswang siya! Ibang nakikita mo sa nakikita ko. Tumalab nga ang pambabarang at gayuma ni Lovely. Ano bang sinasabi mo? Hindi mambabarang si Lovely. Pre, hindi siya mambabarang. Naiintindihan mo? Yan ang halimaw. Siya ang may pakananang latang ito. Ang asawa kong si Belle. Pre, imulat mo naman ang mga mata mo. Please, bumalik ka na sa dati. Hindi kita maintindihan. Bakit ba pinagtatanggol mo ang babaeng yan? Dahil asawa mo siya. Halimaw siya! Papatay niya tayong lahat! Dave! Bitiwan mo ko! Halimaw ka! Aswang ka! Tama na, Dave. Ano ba? Magsama kayong dalawa! Ayos ka lang ba, Belle? Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Nung una, parang may bumubulong sa akin na may ibang babae si Dave. Dahil kinulam ka at ginayuma si Dave. Sino? At anong kasalanan namin sa kanya para gawin niya to? Si Ma'am Lovely. Narinig namin siya ni Dave na may kausap. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kahit narinig ni Dave ang lahat, mas pinili niya pa rin si Ma'am Lovely. Siguro dahil sa gayuma. Kailangan natin siyang iligtas. Paano? Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa albularyo. Napagdesisyonan ni Belle na sumama kay Julio para malaman kung anong pwede nilang gawin para mawala ang sumpa at maibalik sa dati ang asawa niya. Hindi niya mapigilan ang sarili niyang umiyak dahil sa nangyayari sa kanila. Sumagi sa isip niya ang masayang buhay nila noon nung wala pa si Lovely. At pinagdarasal niya na sana'y matapos na ang pagdurusan nilang dalawa, ilang minuto lang nakarating na sila sa albularyo. Nakakilala din ni Julio. Nasa labas pa lamang sila. Alam na nito ang sadya nila. Kulam at barang, yan ang dahilan ng pagpunta mo rito, hindi ba? Paano niyo po nalaman? Ang lakas ng kulam na binigay sa inyong mag-asawa. Tuloy kayo. Tuloy. Dali. Paano kung may liligtas ang asawa ko sa panggagayuma sa kanya? Ikaw! Ikaw ang makapagliligtas sa kanya. Ano pong ibig mong sabihin? Hindi basta-basta tao ang mambabarang at ang gumagayuma sa asawa mo. Ano? Isang aswang. Ginagamitan kanya ng itim na kapangyarihan sa halip na ang makita niya sa iyo bilang asawa niya, ang nakikita niya sa iyo bilang isang aswang. At ang babae naman na yun, ang tingin niya doon ay ikaw. Anong gagawin ko? Kailangan mong harapin ang nangbabarang sa iyo. Maaring bumalik sa kanya ang barang kapag nawalan ito ng bisa. Paano? Naguguluhan po ako. May ibang paraan pa po ba? Sa ngayon, yun lang ang tanging paraan na alam ko.
ang harapin ng taong nangkukulam o nambabarang sa'yo. Paano kung mapahamak ang isa sa amin? Ang mas mabisang sandata para kalabanin ang kulam o barang, kundi ang pag-ibig. Umiibig ka ba? Umiibig ka pa ba sa asawa mo? Sagot! Pag-ibig ang mabisang panlaban sa barang at kulam. Kung ganon, ituro niyo po sa akin ang lahat ng gagawin para malabanan ko ang nambabarang sa amin. Baka po hindi na namin maabutan ng asawa ko kapag nagtagal pa. Makinig ka. Makinig ka. Sasabihin ko ang lahat ng iyong gagawin. Matapos siyang marinig ang lahat ng gagawin sa albularyo, nakaramdam naman ng kaba si Belle. Takot siya na baka kung anong gawin sa asawa niya dahil alam niya sa mga oras na yun, hindi na siya kilala ng asawa niya. Kaya dali-dali na silang pumunta sa bahay ni Lovely. Alam ni Julio ang bahay nito, kaya hindi sila nahirapan pang hanapin ito. Natitiyak nilang nang doon din nga si Dave. Kumakabog ang dibdib ni Bella habang tinatahak nila ang daan patungo sa lugar ng mambabarang. Malayo pa sila. Kita na nila ang sinag ng ilaw mula sa bahay nito. Nasisigurado nila na nandoon nga si Dave kasama ni Lovely. Nilakasan ni Belle ang loob niya para harapin ito. Lovely! Lumabas ka! Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Anong ginagawa niyo dito? Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Hindi ka na niya mahal. Ako ang pinili niya, kaya makakaalis na kayo. Halimaw ka! Ilabas mo si Dave! Sino ba ang mga yan? Dave, ako to. Ang asawa mo. Hindi kita asawa. Halimaw ka! Aswang ka! Dave, makinig ka sa akin. Ginagayuma ka lang ni Lovely. Ako ang asawa mo. Bitiwan mo ko! Ano ba? Aswang ka! Ginugulo mo ang buhay namin! Umalis na kayo dito! Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nababawi ang asawa ko. Kung ganon, edi papatayin ko na lang kayong dalawa para wala nang sagabal sa mga plano ko. Tutal, alam niyo naman ang sikreto ko. Belle! Dave, ano ba? Gumising ka! Sino ka ba? Ako to! Si Julio! Hindi kita kilala. Pati ba naman ako inalis niya sa paningin mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis na kayo rito. Ginugulo niyo ang pamilya namin. Ginugulo mo ang buhay namin. Pasensya na. Kailangan kong gawin to. Baka matauhan ka. Sinaktan mo si Dave! Halimaw ka! Aswang! Mamamatay kayong lahat! Akin si Dave! Lovely! Anak! Itigil mo na ito! Ano ba, inay? Hanggang dito ba naman? Kung ayaw mong madamay, umalis ka na! Mamamatay ka, Belle! Anak! Wag! Kapatid mo siya! Ano? Pero bakit hindi siya kasuwang na katulad ko? Dahil magkaiba kayo ng ama, pinili ko siyang ilayo sa mundo ng mga aswang. Tao ako. Alam mo yan. Tao ang ama ni Belle. Aswang ka dahil ginahasa ako ng tatay mong aswang. Hindi siya namatay. Hindi ko alam kung nasan siya. Nagsinungaling ka sa akin. Ayoko lang malaman mo ang totoo. Dahil natatakot ako, anak. Tama na! Papatayin ko kayong lahat! Tumigil ka na, Lovely! Walang magmamahal sa'yo dahil demonyo ka! Isa ka pa! Kaya dapat naunahin kita! Hulyo! Ngayon na!
Mamimilipit ka ngayon sa buntot pagi! Bel, lumayo ka! Tatapusin ko ang aswang na to! Lovely! Dave! Tulungan mo ako! Sinaktan nila ako! May sugat ka! Huwag kang maniwala sa kanya! Aswang siya, Dave! Ako ang asawa mo! Dave! Pinagkakaisahan nila tayo! Dave! Alalahanin mo ang lahat na masasayang araw na magkasama tayo! Dave, di ba bubuo tayo ng pamilya? Naaalala mo ba noon? Hindi tayo mapaghiwalay dahil may tiwala tayo sa isa't isa! Huwag mo siyang pakinggan! Nagsisinungaling siya sa'yo! Sabi mo pa noon, saka na tayo mag-aanak kapag naibigay mo na ang lahat ng gusto ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka lang, Dave! Tumingin ka sa akin, Dave! Binibilog lang ni Belle ang ulo mo! Nakikiusap ako. Alalahanin mo ang lahat na meron ako. Lovely? Bella? Dave, parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Bella? Asawa ko. Huwag kang maniwala sa kanya, Dave! Naaalala ko na ang lahat. Hindi ko kailanman magugustuhan ang babaeng katulad mo! Hayop ka! Dave! Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilyang binuo namin na binuo sa harapan ng Diyos! Papatayin kita! Napatay ko siya. Tama lang yan sa'yo. Aswang ka! Kinulo mo ang buhay namin! Mamatay ka na! Anak, kayo po ba talaga ang nanay ko? Oo. Makikilala ng isang ina ang kanyang anak. Kahit na hindi ito lumaki sa kanya. Patawarin mo ko sa ginawa ni Lovely. Hindi ko na makontrol ang pagiging aswang niya. Ayos lang po. Salamat po at natapos na rin ang lahat. Sige na. Puntahan mo ang asawa mo. Opo. Sige po. Dave. Bella, I'm sorry. Sorry kung hindi kita naalala. Sorry kung naging duwag ako at nagpagamit ako kay Lovely. Wala kang kasalanan doon. Hindi naman natin akalain na may taong sisira sa pinagsamahan natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung tuluyan kitang nakalimutan. Mananaig pa din ang pag-ibig at ang kabutihan laban sa kasamaan. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Handa naman akong iligtas ka gaya ng sumpaan natin sa isa't isa. Balasawa ko. I love you. Mahal din kita, Dave. Uy, teka. Andito kami oh. Mahiya naman kayong dalawa. May single dito oh. Bakit kasi hindi ka pa naghahanap ng mapapangasawa mo? Ganun tuloy, naiinggit ka sa amin. Muntik na pre. Muntik ko nang saluhin ang asawa mo. Tarantado. Huwag ganun ha. Biro lang. Pero, ang sarap mo talagang patayin pre. Promise. Tama na nga. Tapos na oh. Ayos na, di ba? Oo nga pala. Anong gagawin natin sa bangkay ni Lovely? Ako na ang bahalang maglibing sa kanya. Ayoko siyang dalhin sa punerarya.
Salamat po sa inyo. Pasensya na po sa lahat. Ayos lang, iho. Alagaan mo ang anak ko at huwag mo siyang sasaktan. Makakaasa po kayo. Mauna na po kami. Kailangan kong bumawi sa asawa ko. Sige, mag-iingat kayo. Hindi mo lang ba kayo nasaktan? O hindi mo lang kayo nalulungkot sa pagkawala ng anak niyo? Walang ina na hindi masasaktan kapag napahamak ang anak. Pero mas hindi ko kakayanin na mabuhay siya at maghasik ng masama. Napakabuti niyo pong ina. Salamat po uli. Nagpaalam na sila kay Roxana kahit paano naibsan ang pangungulila niya kay Bella. Kahit pa masakit para sa kanya ang mawala ng isang anak, mas gugustuhin niyang mangyari ang bagay na yun kaysa mapuno ng inggit si Lovely. Yun na nga siguro ang kapalaran niya para sa ikatatahimik ng lahat. Samantalang masaya namang namumuhay sina Belle at Dave. Marubdob ang paghingi ng tawad ni Dave sa asawa niya dahil muntik niya na itong makalimutan. Mabuti na lang naiintindihan siya ni Bella. Sadyang may mga masasamang tao lang talaga. Nahahamakin ang lahat. Masunod lang ang kanilang kagustuhan. Pero sa isang pamilya na matatag na pinanghahawakan ang kanilang sinumpaang pangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao na magsasama sila hanggang kamatayan. Naging makapangyarihan ang pag-ibig dahil nagtiwala sila sa Poong May Kapal na siyang tangi mag-aayos ng mga nagulong pamilya. Natutuhan nilang pahalagahan ang pag-ibig upang hindi manaig ang kasamaan. Tunay nga napakamakapangyarihan ng pag-ibig at pagmamahal. Higit sa lahat ang pananalig at pagtitiwala sa Poong May Kapal. Anumang pagsubok ang kanilang kaharapin, siguradong ito'y kanilang mapagtatagumpayan. Ika nga, manalig lamang sila, makikita nila kung gaano kadakila ang Poong May Kapal na nag-iingat sa kanila. Shout out time! Kumusta po kayo mga kaibigan? Sa akin po ay magbabasa tayo ng ilang komento sa ating pong latest upload. Shoutout po kay Lani Serenea, G. Cyril Gilaran, Telma Alila, Pia Cortez, Gilbert Intano, Catherine Fantinalgo, Laiko, Lovely Plaza, Josie Josie, Elimer Mansera, Angeline Maginsay, avid listening from Hong Kong, Trishana May Reyes, Muhammad Amir, Ria Victoria. Pa-shoutout naman po pala ng mga kapitbahay ko sa Guntan Apostol family na hawa ko. Alam ko matutuwa sila kapag narinig nila ito. Big Nits Legend, Litrap, Ainil Kalamkaman, Michelle Eligarto. Hello Dark Shadow, shoutout po Alcobar, Saudi Arabia. Lagi po akong nakikinig at din-download ko pa po. Cherry Mukbangers, Mary Ann Calma, Danny Jimina, Black Love, Dudes Junko, Ramon Bahada, Alwine, Lord Queen, JR Ganaban, Ate Jonah Vlog, Danny Jimina, Erickson Alegre, and of course ang ating po mga channel members na sina Midnight Blue, Tamol Tansapobia, Aida Odevellas, MG Alisandra, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, ang ating mga regular members. And of course, shout out din po sa ating mga affiliate members na si Ma'am Baikong Tausi, Lovely Plaza, and of course kay Ate Jonah Vlog. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po si Dark Shadow na nagsasabing magandang gabi po.